Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kung ating naalala, sigurado naman ako na lahat sa atin ay merong alam tungkol sa kwento ng Golden Buddha na nahukay ni Roger Rojas or ni Rogelio Rojas sa Baguio City yon, nahukay sa likod ng lumang hospital. Okay, ang tunnel daw na yon na nakuhaan ng The Golden Buddha ay yun yung Emperor Treasure Site na merong natabunan ng mga sundalong Hapon mismo, yung engineering brigade na gumawa ng tunnel, mga Pilipino at mga POWs na mga British at American. All in all, lahat ng natabunan na mga buhay na naghukay. Yung iba nga ay nagpaparty pa daw sa ilalim ng tunnel ng gabi na yun. Yung mga sundalo ang nagpaparty, pati na sundalong Hapon ay natabunan. Pinasabog daw ni Yamashita ni Tomoyoki ang entrance, ang bukana, kaya natabunan ng buhay yung mga nagpaparty na mga sundalong Hapon na nasa 200 yata at 100 mahigit ang mga POWs. At ito yung kwento ng pinakamalaking Emperor Treasure Site na nakuhaan ng The Golden Buddha. Pero merong bagong kwentong lumabas ngayon na si Al Umali o Albert Umali, presidente ng TAPI, Treasure Hunter Club of the Philippines. Yung si Al Umali na pumanaw na, ay kasama daw siya sa paghukay at pagka-discover o recover nitong Golden Buddha. Meron din siyang sariling mga kwento niya na pwedeng paniwalaan at pwede ring hindi. Mga kababayan, kaya magbabago talaga ang tingin natin sa kwento ng The Golden Buddha kapag napanood natin ang video na to. Okay, ito'y video courtesy ni Miss Cara David. Atin panoorin ang kanyang panayam sa anak ni Roger Rojas na nagpatuloy sa pag-treasure hunt gamit ang gabay ng kanyang ama. So ito na ang video. Ano ang pangarap para sa inyo ng tatay mo? May kinalaman ba ito tungkol sa maraming kayamanan? Wala siyang hilig sa treasure hunting, ma'am. Yung kwento po nung dad ko nung 1986, nakilala niya yung may nahilo kasing Hapon sa hindi pa rin po niya alam na Hapon yun sa palengke. And then tinulungan po niya, pinunta niya sa Baguio General Hospital. Nagpakilala raw ang Hapon bilang Albert Fushigami, anak raw ng isang sundalong Hapon. Kapalit ng kabutihang ipinakita sa kanya ni Roger, 5 mapa ang ibinigay ni Fushigami sa kanya. Mga mapa na makapagtuturo Okay, so sa narinig ko Yamaha rin ng kwento na ito na isang Hapon ang nagbigay kay Roger Rojas ng mapa. At ang mapa na ito, sabi ng Hapon, ay narito lang sa likod ng ospital ng Baguio City. At dahil sa umuwi ng Hapon na yon, dahil sa hindi nga niya nahanap ang lugar na yon, ay iniwan niya kay Roger Rojas dahil sa natulungan nga siya ni Roger Rojas mismo nang siya mahilo sa daan. Kaya binigay niya as a sign of friendship at pagkipagkaibigan at tulong na rin kay Roger Rojas. Ngayon ang kwento niyan ay 4 na taon daw yan na pinaghanap ni Roger Rojas kung saan talaga yan na matagpuan ng entrance ng tunnel na yan. 4 na taon. So hindi ganun kadali mga kababayan. Kasi kahit alam mo yung lugar kung nasaan, nasa likod ng ospital, saan mo hanapin yung entrance? Di ba? Sa panahon ni Roger Rojas ay wala pang mga magagandang scanner. Yung mga detector noon ay 2 metros lang ang detection. 2 to 3 meters lang ang lalim ng mga detector noon na ma-detect nila ang mga precious o mga nakabaon na kayamanan. Kaya ang mga treasure hunter noon nagre-rely lang talaga sa mapa.
At kailangan marunong kang tumingin ng mapa, ng mga direksyon, location, at mga symbols na nariyan sa mapa kasi gumagamit ang Hapon ng simbolo sa mapa at mga kanji words. Okay, so ito na yung umpisa ng paghanap ni Roger Rojas dahil sa may mapa na nga siya na original, bigay talaga ng anak ng isang sundalong Hapon na naghanap din nito pero sa kasamaang palad dahil hindi niya natagpuan at naubusan na siguro ng pera kaya umuwi na ng Japan. Okay, patuloy tayo sa video ni Cara David. Hindi raw malayo may katotohanan ng mga ibinaong kayamanan sa Baguio. Dito raw kasi namalagi si General Yamashita mula 1944 hanggang 1945. He knows that the Americans are catching up on him, so he has to hide some of the treasure. So he ordered some Filipinos, Cordillerans from Baguio City, and sometimes it can be even lowlanders who dug up and then hid these treasures here in Baguio. Isa si Al Umali sa nagsasabing kasama raw siya ni Rojas ng mahukayang Golden Buddha. We established the treasure hunters in 1970. Secretary ako at that time. So lahat ng paperwork nasa akin, lahat ng record ng dami. Okay, so ito na nga yung claim ni Al Umali. Sa panahon na yun, siya ang sekretary. At sino kaya ang presidente, no? Kasi siya ngayon, sa kasalukuyan, siya yung presidente ng TAPI, si Al Umali. Pero pumanaw na yan, siguro mga 3 taon na yata o 4. Kaya ito, lumitaw siya at naidagdag siya sa kwento ng legendary treasures ni Yamashita na nadiskubre ni Roger Rojas. Kaya saan ba tayo maniniwala nito? Sa anak ni Roger Rojas o kay Al Umali na mayroon ding sariling version kung paano nila natagpuan ang The Golden Buddha? Tandang-tanda pa raw niya nang magsimula silang maghukay noong June 5, 1970 kasama ang 30 katutubo. Kasi mga 1,555 feet from the entrance Masyadong malayo. Mahirap kasi 9 months bago namin natapos Just imagine para arsin mo yung mga blasted, yung mga debris, yung mga timbering. Para arsin mo yon, para maklear mo, para makapasok ka. Ay doon sa loob, siguro may mga 300 ng bangkay ang mga kalansay. So kasama ba niya o hindi si Al Umali? Hindi po, ma'am. At alam naman ni Kuya Al yan, ma'am. Sana manong Al, kung ano yung totoo, yun lang. Parang ginagamit yung pagkatao po ng dad ko. Kwento ni Al, araw at gabi raw naghukay ang grupo. Hanggang sa naging tila paghahanap na ng isang karayom sa napakalaking kamalig ang dinanas nilang hirap. Kahit na hirap na sa financial si dad, itinuloy pa rin niya, ma'am, hanggang sa ma-reach nila yung area na nakita na nga yung mga gold bars sa loob, and then yung Buddha. Matapos ang ilang buwang paghukay, nagbunga rin ang kanilang pagsisikap. Nako, grabe ang tagal-tagal, no? Sa wakas, Sabi ni Al natagpuan Umali nila ay ang siyam na Golden buwan ang kanilang paghuhukay dahil parang gumuho na yata. Sabi niya, tinanggal nila yung mga debris, yung mga timbering o timbers ng mga Hapon kasi gumamit din ng Hapon ng timber. Ang ibig sabihin nito, hindi purely na hukay ng hukay sila. Kasi meron ng existing tunnel. Siguro gumuho nga lang, kaya ang ginawa nila ay kinuha nila yung mga gumuhong lupa. Nilinis nila. Pero umabot sila ng 9 months, sabi ni Al Umali. Kaya parang ang ganda-gandang mag-describe ni Al Umali, parang nandun talaga siya. Kaya hindi tayo makapaghusga na piki si Lloyd Umali, I mean that si Al Umali,
Dahil sa ang kwento niya ay ano rin diretsyong-diretso kung magsalita, kung magkwento, parang nandun nga talaga siya. Okay, so patuloy tayo at hanap tayo ng butas kay Al Umali. Baka meron tayong makitang mga parang hindi totoong sinabi niya at ating makonclude o ma-judge sa katapusan ng video na to kung scam ba itong si Al Umali o totoo na kasama talaga siya ni Roger Rojas ng matagpuan ng The Golden Buddha. Nung binuksan yun through chisel, natakot pa nga kami dahil akala namin may multo kasi may taong nakaupo na maitim. So yun na pala ang Golden Buddha. Tapos merong mga 17 gold bars, 25 kilos. Sa sobrang bigat ng Buddha, inabot daw ng 1 buwan bago nila ito tuluyang nailabas sa pinaghukayan. Sa ngayon, ang larawan niyang ito na katabi ng Golden Buddha ang tanging pinanghahawakang katibayan ni Al Umali na kasama raw siya ni Roger Rojas sa pagkakadiskubre nito. Pero mariin itong pinabulaanan ng anak ni Rojas na si Henry. Nung buhay pa ho si Dad, itinanong ko po sa kanya. Sabi ko, Dad, kasama ba talaga si Manong Umali dyan? Sabi ko, hindi, rinitoke na lang yan. Nanindigan si Al na totoo at hindi dinoktor ang larawan niya kasama ang Golden Buddha. May statement na hindi ako kasama, pero lahat nagsasabi Okay, na kasama so ako kung may kasi pinirmahan nga mayroong si pinirmahan Roger si Roger Rojas sa akin, at together with the yung pirma ni organization. Roger ay ma-authenticate din, so pwede ngang magkasama sila. At ang ibig sabihin ni Al Umali ay hindi siya hinatian ng Golden Buddha. O kaya sabi niya mayroong 17 gold bars, saan napunta yung 17 gold bars? Diba kasi ang palaging pinag-usapan ay yung Golden Buddha, hindi gold bars. 17 gold bars. So merong 30 katutubong naghukay. So marami sila na maghati-hati doon sa 17 gold bars. At bukod na yung Golden Buddha na 1 tonelada na may mga gemstones sa ulo, ay yun yung paghatian yata ni Al Umali sana at saka ni Roger Rojas. Pero kinuha daw ni FM, mga kababayan. Kaya yan pa rin ay hindi pa rin 100% kung talagang kinuha yan ni FM o baka gawa-gawa lang yung mga kwento. Okay, patuloy tayo kay Miss Cara David, interview kay Al Umali. Larawang hawak ni Al Umali kung saan kasama niya ang Buddha, ipinasuri namin sa isang eksperto. Ikinumpara ito sa larawang kasama niya ang larawang hawak ni Al Umali kung saan kasama niya ang Buddha, ipinasuri namin sa isang eksperto. Ikinumpara ito sa larawang kasama niya ang di umano'y peking Buddha na nasa Baguio RTC. Just look at the expression of the face, okay, the hair, even the background used is the same, right? Dito yung finger niya is resting on the Buddha. Dito yung finger niya is exactly the same here, right? But here, yung isang finger is nakataas. So it would appear na pinatong lang ito dito. This was altered. Kita yung white line ito. So mukhang merong alteration dyan. Kasi you won't see that white line anywhere else. Yung tao, pareho, sa both pictures, talagang pareho, walang pagkakaiba. Pero yung Buddha lang nagpalit. I would say 85 to 90% na Photoshop. Wala akong masasabi doon maliban sa Okay, yung findings so ng kung totoo man itong ng picture, mga kababayan, almost the same, doon lang Buddha ang iliba. Every software update. Now he's exposing it to okay, ito Smartphone mga technician fired after showing Alright, customers so kung the totoo hidden man kill itong switch sinabi ni buried in every Al software Umali update. Now he's exposing it to hindi dinoktor yung litrato na nakaakbay siya sa Golden Buddha, which is kinumpara sa isang picture niya na humawak siya ng Peking Golden Buddha. At parehong-pareho talaga. Tingnan nga natin ulit.
ano ba yun? So ito yun, no? So ito yung dalawang pictures. Parehong suot niya na damit. Nakatsaliko. Pareho yung anggulo ng mukha. Pareho yung ngiti. Binura lang yung mga markas at saliko. Ayan, no? Binura yung kanyang parang patses. Tsatsaliko. Ayun, so pwede ring ano, pwede ring yan talaga ang palaging suot ni Al Umali. Kaya magkapareho ang suot ng nasa litrato. Pero yung kamay kasi pareho din yung pagkaakbay. Ayan, no? Kaya sabi ng tumingin na eksperto dyan, Photoshop daw yan at 90% na yan ay Photoshop. May Photoshop naman noong 1970s. Parang year 2000 yata nagumpisa ang Photoshop eh. Hindi yan Photoshop. Kung yan ay retoke, hindi pa yung computer na pagka-retoke. Kasi ang Photoshop, sa computer yan gagawin eh. Okay, kaya kung ano man ang katotohanan nito, ay nagkakahiya, di ba? Nagkakahiya sa kwento ni Al Umali na kasama siya sa pag-recover o sila daw magkasama ni Rosie Rojas nang mag-recover sila ng Golden Buddha. Alright, balik tayo sa balita ni Cara David. 85 to 90% Photoshop. Wala akong masasabi doon maliban sa yung findings ng picture, almost the same, ano? 85 to 90% Photoshop. Wala akong masasabi doon maliban sa yung findings ng picture, almost the same, ano? Doon lang Buddha ang di ba? Smartphone technician fired after showing customers the hidden kill switch buried in every software update. Now he's exposing it to Magkaibang mukha ng katotohanan, ngunit isang kayamanan lang ang pinag-aawayan. Magkasama rin kami sa Okay, so pareho daw sila nakulong. Nasa nakulong. Sampaguita ko Bakit nandun nakulong? siya sa sentensyado. Kung nakulong si Rosie Rojas, Tinagisan ko yan siya ay ng mga pinakulong yan ni mga sa FM. kabila. Ayon sa kwento. At kung totoong kasama si Al Umali na nakulong, ibig sabihin magkasama talaga sila nang maghukay sila ng The Golden Buddha. Kaya ako, naniniwala ko na sa 30% na baka nga kasama si Al Umali, ang presidente ng TAPI, at 70% naniniwala ko na hindi yata siya kasama dahil doon sa Photoshop na ginawa lang. Yung litrato na pinutoshop ni Rituki na makikita naman natin na parehong anggulo at yun ay edited talaga. Okay, balik tayo sa video. Pero nang kumpirmahin namin sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa, tanging si Roger Rojas na ang may record ng pagkakakulong doon. Wala rin umanong Sampaguita Rehabilitation Center na nasa Sa Muntinlupa. Pero nang kumpirmahin namin sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa, tanging si Roger Rojas lang ang may record ng pagkakakulong doon. Wala rin umanong Sampaguita Rehabilitation Center na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Sa kabila ng mga kamalasang dinanas, hindi tumigil ang pamilya Rojas sa paghahanap ng hustisya. Katunayan, nakarating pa hanggang sa Hawaii ang kaso ng pagbawi ng Golden Buddha. Isang nagngangalang Felix Dacanay ang tumulong sa pamilya Rojas noon. February 19, 1988, naghain ng kaso si Roger Rojas sa korte ng Hawaii laban sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Okay, dahil so umano sa totoo nga dinanas na itong torture at kinasuhan pagkakakulong. si Kasabay nito ang kasong Ferdinand inihain ng Marcos Golden Buddha Corporation o ni GBC na, laban sa mag-asawang Roger Ferdinand at Rojas. Imelda Marcos dahil Totoo daw sa yan na pagkuha ng kinasuhan. nahanap na kayamanan ni Roger At Rojas. yung parang kumpanya nila ay the Golden Buddha Corporation. Ngayon wala naman talagang Golden Buddha Corporation. Yun ay gawa-gawa lamang ng korporasyon ng mga Amerikano daw yun eh.
na tumulong kay Roger para makapaghabla, para maihabla, makasuhan si FM. At yun nga, meron tayong nababasa sa mga artikulo noon na nagbayad daw ng initial na damages si FM kay Roger Rojas dahil nga sa nakulong ito. At merong naibigay na certain amount pero hindi bilyones. Pero mahigit 1 million yung binigay, nasa 3 million yata. Kaya itong The Golden Buddha Corporation ay parang sumakay lang sa kay dahil alam nila kung ano ang halaga ng Golden Buddha, so gusto nilang pagbayarin si Marcos ng halaga ng Golden Buddha na sobrang laki, which is hindi na yun natuloy kasi namatay na nga si Marcos doon ng panahon na yun. Hindi nabayaran ang The Golden Buddha Corporation ni Roger Rojas. At si Roger Rojas ay namatay na rin dahil sa sakit. So, wala na. Walang nabigyan ng itinakda na danyos ng korte sa Hawaii. Sa Hawaii kinaso. Kaya hindi raw nakuha ng Golden Buddha Corporation yung pera na dapat ibabayad as a danyos kay Roger Rojas dahil namatay na rin si Roger Rojas. So, yung unang payment lang, dahil natalo nga sa kaso ang mga Marcos noon, yung unang payment, binigay daw yun sa pamilya ni Roger Rojas. Pero hindi yun bilyones, yun ay nasa 3 million lamang. Yan ang nabasa ko sa mga artikulo tungkol sa The Golden Buddha. Alright, mga kababayan, anong masasabi nyo? Maniniwala ba kayo na si Al Umali, ang presidente ng TAPI, ay kasama talaga sa pagdiscovery ng Yamashita Treasures? Pag-comment na lang sa ating comment section. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. At sa aking mga katiyats, ay good luck sa inyong paghukay. Sana matagpuan nyo ang naghihintay sa inyong magandang kapalaran. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.